Walang originality itong matanda na vlogger na ito. Talagang in-specify pa na matanda. Gaya-gaya kay July Paunil. Trying hard. Nakakatawa lang. Nakakatawa po yung mga ganitong comment na. Hindi. Alright. So, another video. Another issue ng ating pag-uusapan. Bibigyan natin ng sarili nating kuro-kuro opinion at paliwanag na aking naiintindihan lamang. Alam nyo dito sa social media, iba't ibang klase ng vloggers, supporters, viewers ang ating makikilala. No? Iba't ibang klase ng opinion ng mga vloggers, reactors, no, defender, whatever name they call themselves. Diba? Ang isa lang po ritong totoo, may masisita, may maninita, may mapipikon, may matatawa. Ilan lang po yan sa iba't ibang uri ng mga vloggers na makikita natin. At meron ding mga, syempre, kilala na, respeto, at yung mga talagang devoted sa kanilang mga ginagawa. So, among these are these three personality na nakikita nyo sa aking screen ay ilan sa mga vloggers na kumbaga the devotions, sincerity, and patience to help our kapuspalad ng mga kababayan. Sila po yung masasabi kong may puso sa mga ganong klaseng tao. And siyempre, katulad naming mga vloggers na maliliit, di ba? Chances of seeing them is really masasabi naming kumbaga may ganun kaming nararamdaman, pangarap, no? Na gustong mangyari. Okay? And if given a chance, di ba, nanduroon ka na rin lang, may chance ka na, why not grab it? Di ba? Hindi lang yun para makita kang kasama ka ng mga kilalang vloggers. No? Siyempre, the experience, di ba? To meet them personally. Katulad ko, nagkaroon ako ng chance na ma-meet si Tekram. Nakapunta ako sa lugar nila. Di ba? And the viewers, of course, saw me there na ako ay nakasuporta kay Tekram. So, in return, na-extend sa akin yung support ng mga vloggers, ay ng mga supporters ng Tekram. Okay, kung bakit ko ito nasasabi, kasi ito yung isa sa naging issue rin. Kalingap muna tayo. Pero connected kasi kay Daddy Frankie na isa sa mga kinokontent natin. Diba? And bakit na-involve ang Kalingap? Kasi pumunta siya, no, kay nila Daddy Frankie. At ang pagpunta niya kanila Daddy Frankie, parang na-question ng ibang vloggers din. Okay? Na yung question na vlogger na yon ay na-content ng isang Kalingap member, no? Na ngayon ay nagkaroon ng issue kaya may na-strike. So nagkaroon ng connect-connect, no? Na dapat na lang na kung ako lang ang tatanungin, wala namang masama doon, no? Sa pagbisita ng mga vloggers sa kapwa nila vloggers. 'Di ba? Pero bakit nagkakaroon ng issue na kaya ba ginawa nitong si vlogger na tong pumunta kay kay Daddy Frankie para makahingi ng support from the Daddy Frankie community? Ganun kagad yung mga naisip. So, nagagawa ng istorya na hindi naman dapat. Okay? So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. And kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang tayo walang personalan. And matuto po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Alright, so balikan po natin tong gusto kong i-share sa inyo na we all know na si Daddy Frankie is one of those charity vlogger na talagang
maraming sumusuporta, maraming humahanga. And I'm one of those na talagang nakitaan ko siya na meron siyang puso to help yung ating mga kababayan. No? At nakita natin yon kay Oliver, kay Tintin, kay JR, di ba? Kay Junjun, and now si Charmaine, yung pinaka-latest niya ngayon, no? Na nandoon kasi sa sa ah, shelter niya. And I think pero medyo may isa pa kasi, mas grabe yung isa na buong pamilya from nanay, anak hanggang apo eh. No? Medyo nagkaroon ng mental problem. So, yun po, yung isa din sa mga bagong content ni Daddy Frankie. Okay? At bago pa pala ako magpatuloy, nilalapit ko po sa inyong muli si Pony Alde para si Pony Alde Vlog para po sa suporta sa kanyang channel. At ako po yung natutuwa doon sa mga ibang viewers ko no, na nakakapanood ng aking content na sumusuport po kay Pony Alde. Okay, among these three, si Pony Aldi po yung medyo kailangan ng tulong sa views. And we all know views for us vloggers are important because it means revenue. And revenue helps these vloggers, charity vloggers, to extend no the help na binibigay ng mga sponsor nila. Lahat naman sila may sponsor pero syempre iba po yung talagang kumikita yung channel ng isang vlogger no, para po makatulong. So, paki-support po sana si Pony Aldi Vlogs, no, sa Tekram community, Daddy Frankie community, and even the Kalingap community, no. By watching his video, alam niyo naman po kung ano yung epekto nun sa aming mga channel. Okay? So, ito na nga po, no. Itong si Star Rock, no, isa sa mga Kalingap members, no, Kalingap vloggers, ay pumunta kanila Daddy Frankie. Ngayon, nung pagpunta niya doon, mayroon daw nag-reaction according kay Jobilito. No? At ang reaction nung vlogger na to sa pagpunta ni Starrock doon, hindi raw maganda. No? Kung gusto niyo pong malaman yung kwento na yun, panoorin niyo po yung ibang content ni Jobilito TV official, no? Makikita niyo po doon yung mga content niya regarding sa pag re-reaction niya dito sa pagpunta ni Starrock kay Daddy Frankie, no? Walang issue kay Daddy Frankie, no? Kasi alam na, kilala naman natin si Daddy Frankie na talagang accommodating kung libre din lang siya. And accommodate naman si si Starrock. Nagkausap naman sila. Ang naging issue lang is yung mayroon daw mainit na mata, no, napansin yung pagpuntang yan ni Starrock kay Daddy Frankie na ginawa ng kwento, no, ginawa ng kung ano-anong mga hindi magagandang isipin, di ba? And one of those is kaya daw ginagawa ni Starrock yun kasi mahina na yung channel niya. Okay? So those are some of the reactions of this Jobilito sa vlogger no na sumita rin sa pagpunta nitong si Starrock kay Daddy Frankie. Okay, so nakarating ito doon sa vlogger na yon kay Starrock. So ito po yung paliwanag niya kung bakit siya nakapunta roon. So kay Sir Starrock, please, Sir, I'll be using a portion of your live stream para po malaman ng mga manonood ko the reason of you kung bakit ka pumunta ng sa lugar ni Daddy Frankie. Naiya akong pumunta kay Daddy Frankie dahil siyempre si Daddy Frankie ay isa sa mga alam naman natin na talagang tinitingala na sa social media or talagang siya yung nangunguna. Naisip ko na rin po yan mga kalingap. Naisip ko rin po yan na baka isipin ng iba dahil pabango ang pangalan
tayo ay pupunta doon. Hindi po yun yung iniisip ko mga kalingap. Yung lahat ng nanonood. Ang sa akin po mga kalingap, dahil nasa isang barangay, nasa isang bayan kami, Malasiki, at magkalapit lang po ang baryo mula dito sa kinaroroonan ko hanggang kila Daddy Frankie. 15 to 20 minutes lang po. So, malapit lang mga kalingap. Tayo naman po ay bilang isang kalingap at bilang kalingap, si Daddy Frankie po ay halos lahat ng kalingap ay kilala. So, pinag-isipan ko po ang pagpunta ko kay Daddy Frankie. Pinag-isipan ko ng 10 beses. Sabi ko, pupunta ba ako o hindi? Pupunta ba ako o hindi? Kasi alam ko, magkakaroon ng issue. Hindi nga po nagkamali yung aking isip mga kalingap. Ang sa akin po mga kalingap, wala po akong masamang intensyon. Wala po akong ibang iniisip kundi padang-palad ko lang si Daddy Frankie or makita ko siya sa personal kasi hindi ko pa po siya nakikita sa personal at alam ko lahat ng mga kalingap ay kilala ni Daddy Frankie, kilala niya po kami at yung mga kasama ni Daddy Frankie kilala niya po lahat ng mga kalingap. So nagpumpo ako, naglakas loob akong pumunta kay Daddy Frankie. Naglakas loob ako kahit na medyo may pagkalinlangan. Okay, so yan po. Napakasimple lang na paliwanag dito ni Sarah. Di ba? They are in the same barrio. No? At 10 to 15 minutes lang ang travel time. Di ba? And kilala si Daddy Frankie. Napakasimple lang po nung reason niya. Okay, hindi po maiaalis. Siyempre, vlogger siya. Pumunta ka sa isang vlogger na kilala. Di ba? Doon sa talagang mga alam na yung galawan dito sa social media, ang iisipin po kagad nila, di ba? Gusto mong ma-recognize ng community na yon. Regardless kung ang intention mo is just to visit, di ba? Makilala sila or ina-idolize mo siya. So, hindi po maiiwasan talaga na may iba, lalo na yung mga matatagal na, no, dito sa social media at kilala kayo, no, mag-iisip po talaga ng kakaiba, no? Pero issue pa po ba yun talaga yun? Kailangan po bang ma-question yun, no? Para sa akin po, wala pong kwenta yung mga ganitong usapin na bakit mo gagawa ng kwento. Unless bawal sa kalingap. Diba? Alam ko may mga certain rules ang kalingap. Okay? Ako, based on my experience nung pumunta po ako sa bahay nila Tekram, my intention on that is to know them. Makilala sila. Bakit sila sinusundan? Anong klaseng charity vlogger sila? Yun yung sa akin. Yun yung reason ko. Yung kay Sarak, napakasimple lang. Nasa isang barrio sila. Malapit lang sila. Kahit naman ako, given that kind of distance, ako nga, Cavite to Pampanga. Nung pinuntahan ko ang Tekram. Iyan pa kaya na 10 to 15 minutes lang, hindi mo pupuntahan? And nandyan ka na rin lang. Kasi alam ko, hindi talaga taga dyan ditong si Starak. Bicol ata siya. I'm not too sure. Napunta lang siya dyan dahil sa may kapatid ata siya or any relatives niya na pumanaw na. So, nandyan ka na rin lang, di ba? Kahit naman ako gagawin ko yun, pupuntahan ko si Daddy Frankie. If given a chance. No? It's not because of mahina na ang views ko or wala nang masyadong nanonood sa akin and I'm trying to gain attentions from the Daddy Frankie's community. It's not like that, no? Maaring parte yan. May mag-iisip ng ganon. Pero what is your first goal? 'Di ba? Yun yung mahalaga. Secondary na lang yan kung masuportahan ka ng mga taong tumutulong o sumusuporta kay Daddy Frankie. And to other charity vloggers na pupuntahan mo. 'Di ba? Uso nga yan sa mga kapwa natin vloggers na nag-meet up, 'di ba? Nakikita-kita. So, ano yung kaibahan ni Daddy Frankie from the rest?
Vlogger pa rin siya. Yun nga lang, mas may pangalan siya. Okay, totoo yun. Pero, hindi po siya exempted para puntahan ng mga ibang small YouTuber. Di po ba? Maaring mayroon yan, pero secondary po yun. Ako kasi, based on my experience, nung ako pumunta doon kanila Tekram, it's more than to know them. Not because of the supporters na meron ng Tekram. Kasi alam nyo, magpakita ka lang ng sincerity at genuine na pagkatao mo, mapapansin at mapapansin ka ng mga supporters ng bawat community na yan. Okay? Yun po yun. Hindi po dito usapin na kaya ka pumunta roon para ikaw ay suportahan ng mga supporters ng community na yan. Makitaan ka po ng mga taong yan na ikaw ay sincero, no? Hindi ka plastic, totoo ka sa sinasabi mo. Kusa po yan, no? Na magsusubscribe sa'yo, nakikilalanin ka. So same thing with Starrock. So it should not be an issue. Okay? At walang bawal doon. I don't think na may rules, no? May rules ang kalingap sa mga ganitong bagay, no? I don't think na pati yan ginawan pa nila ng rules. Medyo, kumbaga para sa akin opinion ko para sa akin parang hindi naman karapat dapat na gawan pa ng ganong rules yun, no? So, anybody, no, pwedeng pumunta sa kapwa nila vloggers as long as yung vlogger na pupuntahan mo ay free at willing kang i-accept. Di ba? And to think, Daddy Frankie, walang masamang tinapay kay Daddy Frankie. Si Ansing nga na kinaiinisan na ng Daddy Frankie's community. Ha? Hindi binibitawan ni Daddy Frankie. What more pa yung mga kapwa niya vloggers? Nakilala niya kahit papaano. And as far as I know, some of mga tao na nanduroon sa shelter sa nakasama ni Daddy Frankie, dati ring part ng Kalingap. So parang sila-sila rin lang. Di ba? So parang nagbigay lang ng kortesiya si Starrock kay Daddy Frankie since nanduro naman siya. So hindi na dapat ito binibigyan ng negative thoughts. It's more on dapat nga matuwa, di ba? Kasi part ka ng isang community at pumunta ka sa another community, di ba? Mas mas maipapakita nyo na okay kayo sa isa't isa. Di ba? Okay, hindi ko sinasabi na masama yung ginawa nung kung sino man yung sumita, no? Sa pagpunta ni Starrock kay Daddy Frankie. Kasi opinion yan eh. Di ba? Yun nga lang, opinion na medyo siguro hindi gusto ng karamihan. Di ba? So kung may magre-react, well, he should accept also or she should accept also kung ano man yung mga criticism na ibibigay. Pero para sa akin, itong ginawa ni Starrock, it should be taken positively, no? Hindi negative. Kasi pare-pareho kayo ng ng content, ng niche, di ba? Pare-pareho kayong sumusuport sa mga charity vloggers. Di ba? The Kalingap is doing that. Meron silang charity vloggers naman talaga sila nag-umpisa eh. Nagkaroon lang sila ng lab team. So, kumbaga, dinagdagan lang nila ng another flavor yung community nila. Di ba? Para yung mga nauumay na sa mga charity, meron silang another choice. Okay? So, ganun lang po yun. Kaya hindi po para bigyan ng concern yung mga ginagawa ng iba nating kapwa vloggers. No? Hindi ito para masamain, no? Kasi kay Daddy Frankie, everybody's welcome. No, sa akin mangyari yan, given a chance, pupunta rin ako, no? Gusto ko rin makilala kasi there is respect, no? Kaya ako gusto silang makita, no? Because of their devotion and 'di ba? Sa dinami-dami ng niche na pwede nilang gawin, bakit yan yung pinili nila, 'di ba? Dahil responsibilidad po yan. Yun yung sa akin doon. Kaya kahit ako, given a chance, pupuntahan ko yung mga yan. Kung libre din lang naman sila. Okay? So, yun po yung aking salubin regarding dito sa pagbisita ni Starrock kay Daddy Frankie.
na hindi dapat binibigyan ng issue yun, no? Walang masama doon, no? There's nothing wrong about it, 'di ba? Pagbibigay galang lang yon sa isang respetado na charity vlogger dito sa SOCMED. Okay? So, yun po yung para dito. May isisingit lang po ako, no? Kasi medyo natawa lang ako dito sa isang nag-comment sa isa kong content, no? Na, eto, papakita ko na nga lang sa inyo. Natawa lang ako dito because it's not my intention and I'm not saying na, okay, ito pong nasa taas. Ayan, may nag-comment. Ito yung comment niya. Walang originality itong matanda na vlogger na ito. Talagang in-specify pa. No? Gaya-gaya kay July Paunil. Trying hard. Nakakatawa lang. Nakakatawa po yung mga ganitong comment na. Hindi po ako naapektuhan dyan. Ako po yung natatawa lang. Ano? Kasi kahit siya natatawa sa Kaya lang kasi, never in my mind na manggaya sa kahit kaninong vlogger. No? Ito po ako. Kung ano po yung content na naiisip ko, ginagawa ko po yun. Regardless kung may gumawa na niyan. No? And ano ba yung, hindi ko nga alam kung ano yung klase yung mga kino-content ni July eh. Kilala ko si July Paunil and he knows me. No? Pero hindi ko po alam kung paano yung diskarte niya sa mga content na ginagawa niya. No, kasi itong content na to na kung saan nag-comment itong commentor na to, no, is kumbaga binigyan ko ng pagkilala yung mga sponsors ni Tekram, ni Daddy Frankie, at saka ni Pony Alde. So yun po yung video na yon na kung saan ko kinuha itong comment na to. Doon ko nakita tong comment na to. So, that's my first time na ginawa ko yun. And hindi ko alam kung yan ba ay ginagawa rin ni July. No? Oo, nakikita ko si July, mayroon siya mga top 10 something na mga vloggers, no? May mga ganun siya mga ginagawa sa channel niya. So, this comparison of vloggers and their sponsors, the support na binibigay ng mga sponsors nila, hindi ko po alam kung ginagawa ni July yan, no? And hindi ko po kinahihiya, no? Hindi ko po inaano na kinukumpara ako kay July Paunil, no? It's my pleasure, no, na makumpara. Pero hindi po 'yun yung intention ko, no? Hindi po 'yun ang intention ko, kaya ko po ginawa 'yan. My intention is to give credit, no, doon sa mga sponsors at doon sa mga supporters ng bawat vloggers na 'yon, no? And I'm promoting Pony Alde. Okay? Kasi nakikita ko yung support na kailangan niya dahil yung pagtulong niya sa ating mga kababayan is nandoon din, katulad din ni Daddy Frankie at saka ni Tekram. No? That's the main purpose of that content. Pero iba yung reaction nitong commentor na to. No? Doon ako natatawa. And the rest are just the reply, no, or answer ng ibang mga sumusuporta po sa akin. Natutuwa naman ako. Dahil sila na mismo yung unang sumagot dito kay sino, hindi ko ano yung pangalan niya, no? So, hindi po, no? Nililinaw ko lang po. I have my own identity as a vlogger. Same with July Paunil. No? Iba po yung diskarte ni July, iba po yung diskarte ko. Hindi ko po minamasama, no, na makumpara ako. Ang nililinaw ko lang po, wala po akong ginagaya. Okay? Hindi po ako gaya. No, hindi po ako nanggagaya. No? Pero hindi ko po natutuwa po ako para ma-compare, no, sa discarding ginagawa ni July. But hindi po. Gumagawa po ako ng sarili kong identity dito. And although may kaliitan po tong channel na to, hindi na po ako bago sa social media. Halos 5 taon na rin po ako dito. Okay, gusto ko lang pong idagdag yan, no? Gusto ko lang idagdag at gusto ko pong linawin na
Hindi ko po, wala po akong ginagaya kahit sinong vlogger. I have my own identity. No, actually, ginawa ko nga yan kasi yung supporters ng Tekram sumusuport kay Pony Alde. No? And some of the Daddy Frankie, no, may mga message na rin ako nakita or comment na nakita na they are checking yung channel ni Pony Alde. Which is, yun yung pinaka-purpose ko doon. To extend the help, no, ng mga viewers ng Tekram at saka ng Daddy Frankie kay Pony Alde. No? Yun po yun, na wala pong, doon sa nag-comment, okay lang po yan, no? Wala pong problema sa akin yan. Akin lang, binibigyan ko lang ng linaw. Okay? Dahil, the community yung pangalan ng channel ko eh. Di ba? So, lahat ng community pwede kang pasukin. Di ba? So, kaya kung mamasamain ng iba or gagawa ng kwento ng iba, well, it's your opinion. No? I'm just clearing up the air on my side. Alright, so yun lang po at issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.